ano, inabol na ako ng ano, nung stick na malaki. Takbo ko nun. Tapos hindi na ako makawala dahil nakalak yung pintuan. Tapos tumakbo kay Papa. Si Papa naman, sabi, busy ako, doon ka sa taas. Hindi ako nakatakas. Ako nga po pala si Chris Jamela. Si Lola yung kakampi ko sa bahay. Siya yung kaibigan ko. Kapag nag-aaway kami ng mga ate ko, nilasak, kahit ako yung mali, ako yung kakampihan ni Lola. Siyempre, paborito. Tapos, nung tuwing may mali ako, papaloadin ako ni Mama. Tapos si Lola, pag nakikita ko nakaload, papatayuin niya agad ako. Bakit ka nakaload dyan? Tumayo ka dyan. Siya yung abogado ko. Kaya kapag papaluin ako nila ate, tatakbo ako sa kanya. Tapos tatayo agad si Lola, dependahan niya ako. Tapos ano pa? Nung na-restricted siya sa Facebook kasi yung comment niya, sabi niya, yung shared post ni Tito na tato, sabi niya, balatan ko yung balat mo ng kutsilyo ba? Tapos sabi niya, bakit daw hindi na raw siya makakomment? Restricted nga siya kasi. Sabi niya, balatan daw yung balat. Against yun sa law ng Facebook. Kaya yun, nagre-reklamo siya, ganon. Tapos, ano kasi, bago umalis si Lola, kapag nag-away kami ni Sak, nag-away kami ni Sak, na sobrang sigawan na namin ni Sak kasi si Sak, sumasagot, ako yung ate, sumasagot siya sa akin. Tapos lumabas si Lola, kinuha niya yung kutsilyo doon sa may kusina, sabi niya, ito, magsuksakan kayo, may video pa yun si Anitel, magpatayan kayo dyan, gagawin si Lola sa amin. Tapos pinipigilan si Lola, tapos si Anitel, video ng video, tawa ng tawa. Tapos ayun, nung nahirapan na si Lola, nung nagkaroon na siya ng mga diferensya, ng mga sakit. Nung nagkasakit na siya, nahirapan na siya huminga. Sa akin siya lagi nagpapailot, milutim ako. Kasi hindi ko siya naalagaan nun. Kasi masinun ako yung schoolworks ko kaysa kay Lola. Sabi ko, bakit ako na lang lagi? Andiyan naman sila sa... Bakit ako lang inutosan mo? Tapos yung book, nung pagkaalis niya, bago siya umalis, sabi ni Mama, mag-sorry ka sa Lola mo. Mag-sorry ka dyan. Kasi, ano yan si Lola? Matampuin na maldita. Iyakin naman. Tapos nung nag-sorry ako sa kanya, sabi niya, ikaw Jama, kapag ako nawala, naiyak-iyak ka. Tapos nung una niyang galit sa akin kasi nagpapailot siya, sabi ko, teka lang na, may ginagawa ko. Tapos mamaya-maya lumabas siya sa kwarto, kung ayaw mo ko ilutan, sabihin mo. Tapos nag-lock siya sa kwarto, narinig ko siya umiiyak. Nagsorry ako, nagsulat ako. Sorry la, ganyan. Tapos yung last namin na tabi, ng tulog, nun ko nakita na yung struggle ni Lola na nahirapan siya huminga, hindi na siya natutulog ng nakahiga, nakaupo. Kaya nga sabi ko, buti ngayon, natutulog si Lola nakahiga na, hindi na nakaupo. Kaya yun, hindi na siya nahihirapan huminga. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi tinapos niya na yung paghihirap ni Lola. Nakapagpahinga na siya.
Yun po. Nagpapasalamat po ko sa lahat na nakiramay. Yun lang po. Wala pa, talo na ako. Wala pa nga, talo na. Okay lang yun kasi nagugas na ako kanina. Kung kayo yung paboritong apo, ako yung paboritong magalitan. Ako yung palaging kaaway ni Lola. Pagising pa lang, pag nakikita akong upo, tapos daming kalat, syempre hindi naman ako maglilinis niyan eh. Si Jamela, syempre may tawa-tawa kami. Tapos, sabi niya, bakit niya nakaupo dyan? Ang dami-dami hugasan, hindi mo inunugasan na siya. Sabi ko, hindi naman ako yung maghuhugas niyan kasi panghapon ako la. Tapos ayun na, magsusumbong na siya kay mama, bakit yung anak mo hindi mo inutusan na mag-anak? Alam mo na sila mag-aaway niyan. Sasabihin ni mama sa akin, bibulang, sige na, anoyin mo na, tulog pa yung kapatid mo. Maghuhugas talaga ako niyan. Kaya pag maghuhugas ako, dapat wala siya dyan kasi daming correction niya. Hindi mo pinaliktad yung plato dyan, yung hindi mo inugasan, hindi mo, mga kaldero, iniwan mo. Hindi mo sinasabot. Kaya kapag nandyan siya, ganito ako maghugas. Ganun, tinatakpan ko talaga kasi para wala siyang masabi, tapos hintayin ko pa yan siya pumasok sa kwarto niya. Si Lola talaga yan, matampo yan. Kung sinasabi niyo na paborito talaga kayo, ako talaga paborito pagalitan niya. Oo, kasi pag ginang-up na ako ng apat na yan, asahan niyo si Lola kasama nila nandun tumatawa. Tatawa na lang siya. Tapos, pagkakain ako, kunyari, upo lang ako. Bakit hindi ka na naman naglilinis sa mga kwarto mo? Yung mga tupiin nyo, hindi nyo iniayos. Tapos pagkakain ako, syempre akala ko kumain na sila kasi ako na gumigising, tanghali ako gumigising eh. Siguro mga Sabado kasi syempre pagod sa pagpasok. Sasabihin ni Lola, syempre gagawa ko ng paraan, inuubusan ako ng pagkain. Syempre hindi ako papayag na magutom ako. Ano ba kayo? Tapos, syempre magluluto ako. Lahat ng lulutuin ko, bawal sa kanya. So akala ko, pag hindi ko siya sinabihan, sige okay lang, ganun siya. Pero pala, nung kumakain na ako, syempre, tinitingnan ko lang sila kasi kumain na sila, nagtitv sila. Si Lola lumabas. Sabi niya, gumaganon siya, nagdadabog siya sa lamesa. Tapos tinitingnan ko lang siya kasi, wala naman akong alam eh. Na di pa pala siya kumakain, tinitingnan niya ako. Tapos, sabi niya, ba't di ka namimigay sa mga kapatid niyo? Sabi ko, hindi, kumain na daw sila, Nay. Tapos magdadabog na naman yan kasi hindi ko binibigyan yung mga kapatid ko. Sabi niya, pait-pait ng mga kapatid mo, tingnan mo yung katawan mo. Tapos, nakagana na naman yung mukha ko. Tapos, papasok na naman siya. Papasok siya, magdadabog yan. Kasi palakasan sila ng pintuan. Pagpasok, paglabas, buong araw na yan, bad trip na yan sa akin. Titingnan niya yan, nakaganyan na yun sa akin lagi. Uupo na ako, nakaganyan sa akin yan. Tapos kakausapin ko, bakit? Kaganon yan, maldito talaga yan si Lola. Kaya, hindi talaga kami magkaintindihan yan palagi. Lahat sa pagkain, sa paglaba, lahat yan, paghugas, pagwawalis, kaya lagi nasa taas. Tapos, lagi ako nasa kwarto, tapos bubuksan niya yung kwarto. Bakit ka nandiyan? Ang init-init. Papagalitan niya na naman kami. Wala na, lalabas na lang ako ng bahay. Para hindi niya makita. Kasi lagi ako pinapalabas eh. Sabi niya, huwag ka na nga dito. Para hindi ka makita ng lola mo. Naiinis na kami sa'yo. O, di ba? Ako talaga paboritong pagalitan, di ba? Tapos, pero, may pangalawang personality yan si Lola. Siyempre, kahit sama-sama na ugali ko eh. Pag magdadabog ako, pag papaluin ako ni mama, one time, nagwawala talaga ako kasi hindi ako napagbigyan ni mama nun. Parang, ewan ko, nababaliw na ata ako nun. Binuhusan ako ni mama ng tubig. Para magising daw ako. Nababaliw na daw ako. Tapos si Lola, kasi nasasaig na ako eh. Nagwawala talaga. Tapos hinila ako ni Lola. Talagang hinila niya talaga ako papasok sa kwarto. Ano ba nangyari sa'yo? Ano ba nangyari sa'yo? Tapos,
Tapos nagbibisaya na siya. Tapos nag-iyakan kaming dalawa. Sabi niya, bakit kasi ginagawa mo sa mama mo? Inaano-ano mo? Pag ako namatay, bakit ikaw mamamatay na? Ikaw naman. Hindi naman ikaw yung inano. Tapos sabi niya, nahimik ka na dyan. Pinagsasabihan ka nga para makakakonsensya ka. Tapos ganyan pa ugali mo. Sabi ko, sige. Tapos ayun na, kukwento niya na naman yung buhay niya. Yun na naman, madadami na naman yung buhay niya dati. Kaya kung sinasabi niya yung hotel-hotel, sa akin na, sinabi ni Lola lahat, pati love story nila ng lolo namin. Sabihin nyo na, hotel-hotel yan, yung prom, yung tinawag daw siya ni Nanay Tirig daw, magpunta pa lang daw, sinisita, Estrella, uwi! Ako, may action pa yan siya, kaya hindi niya ako maano. Si Nanay Tirig daw, nakahawak daw ang kandila, inaanap kasama daw si Papay Pilo, sabi niya, uy, Estrella, uwi! Kasi daw, si Lola daw, feeling maganda naman kasi yun si Lola eh. Isasayaw daw siya na buong barangay. Ano ka? Si Catriona Gray? Siyempre ako duda. Siyempre duda ako dyan. Duda ako, pero sige, makikinig lang ako. Tapos, sa mga gamit na binibili nyo, pag-uwi yan ng Cavite, sabihin ko, galangan ako la. Kuna ano daw kami la. Monolog daw. Pang donya. Ha? Lalabas niya yung niya, cabinet. Uy, may pang Rapunzel. Try it on, my granddaughter. Kung lahat ng dinamit ni Lola sa kasal nyo, nasuot ko. Lahat ng nasapatos nyo, napagpilian ko lahat yan. Kaya yung mga, alam ko talaga si Lola, sentimental talaga yan siya. So, pero nung, nakakatakot naman yan kasi si nanay, nung nahihirapan na siya dyan. Kwento ko to, last na. Wag, matakot si Maika. Matakot talaga sila. Kasi dyan siya natulog sa sahig. Ako, mag-isa lang ako dyan sa taas kasi nag-cellphone ako madaling araw na. Alauna na siguro yun. Tapos, si Lola, nagulat ako. Nasa harapan ko na. Naglalakad siya, sabi niya. Sabi ko, nagtutulog-tulogan ako. Ba't si Nanay, alauna na madaling araw, ba't naglalakad sa likod ko? Yung pa na lalakad dyan sa may sa may bintana. Kala ko hindi siya nakakaakyat dyan. Tapos, doon siya, sabi ko, tanongin ko kaya to. Tinanong ko, kunwari bagong gising ako, Nay, bakit nandyan, Nay? Sabi niya, shh, kamaingay, daming tao sa labas. Sabi ko, ala, wala na madaling araw. Sila pa yung magkasambay sa labas. Pati rin tambay sa labas, wala na. Kasi hanggang 11 lang yun sila dyan. Tapos, tingnan ko, tumayo ko kasi nagulat ako. Dami daw tao. Sabi ko, ay, wala naman tao. Nay, anong? Sabi niya, shh, tingnan mo, may nakatingin. Sabi ko talaga, Nay, nako, Nay. Sabi ko sa'yo, hindi tayo para sa pananampalataya, Nay. Sabi sana. Tapos sabi ni Nanay, shh, tingnan mo, may bata nagtatakbo. Sabi ko, Nay, wala ka naman kasi, Nay. Nandun lang siya, nakagano'n lang siya dun sa may bintana, Kasi may tabing yan dyan, kasi syempre, makita ka rin ng mga tao dyan. Paita sa baba, nakita ka dyan. Tapos si Nanay, nandun lang siya, 13 minutes na ata siya nandun. Sabi ko, Nay, dito ka na. Kasi, mamaya, sige, makita ka na. Sabi niya, sige na nga. Sabi niya, bumaba na siya. Hala, si Nanay, umiihi ako, alas 3. Andyan sa bintana, muntik na nakamalaglag dyan. Sabi ko, naalimpukatan pa ako. Sabi ko, gumanon pa yung ulo niya. Di ba nakatagilid? Sabi niya, wala! Ako lang mag-isa sa taas. Sabi ko, Nay, ako yung mauna sa'yo, Nay. Malaglag talaga ako dyan sa hagdan.
Ewan ko, sumakit ata yung likod ko dahil doon. Tapos, di bumaba. Sabi niya, hindi kasi yung binabantayan ko, baka may pumasok sa bahay. Sabi ko, bakit may pumasok, Nay? Nakalak naman yung bahay, Nay. Sabi niya, hindi, meron talaga na. Tingin talaga doon sa bintana. Sabi ko, bintana, wala naman tao dyan. Ang ano pa, tumitingin pa siya sa salamin. Sabi ko, hala, Diyos ko, Lord, napapadasan na talaga ako. Iihi lang ako, napapadasan na lang talaga. Tapos pag ano yan siya, si Lola, ano na, hindi na kasi namin yan pinapansin si Lola kasi pag mag-pray kami, atakihin na talaga siya ng sikmura niya. Sisigaw na yan siya, Hallelujah, Lord! Magtawag na yan siya. Kala mo, mamamalay na. Kaya si Mama sabi niya, syempre, nung unang ginawa niya yun, natataranta na talaga kaming magkakapatid kasi sa taas kami. Si Mama, tinawag namin, ano ba yan, Nay? Wala ka bang Panginoon? Bakit sigaw ka ng sigaw? Sabihin mo na, iinda-inda ka ng sakit mo. Kasi nanay, mag-iyak-iyak na siya. Parang, mawala na talaga. Pero nung paulit-ulit niya na ginagawa, normal lang yan kay nanay. Sige, magsigaw-sigaw ka, Nay. Pero, ang dyan, hihilutin siya. Sabi niya, Til. Nung parang wala ata si ate, tapos si Jamie wala din. Ako, bumabaon na naman ako. Tapos, hinila niya ako. Wala ko naman salita si Lola, nakahiga, sinila yung paa ko. Ano to? Multo. Tapos, sabi niya, pag-pray mo naman yung Lola mo. Sabi ko, sige, manalig na lang ako sa Panginoon, magdasal na lang ako kasi namatay para sa pananampalataya, Nay. Sabi ko, wala kasi si ate, Nay. Sabi niya, hindi, gusto ko ikaw ang magdasal sa akin. Sabi ko, sige na nga. Parang napilitan pa ako, pero ayun lang ata yung huling prayer ko sa kanya. Sabi ko, nakatingin, kayo paborito? Hindi, oy. Lalaban ko yung pagsasyaro niya sa amin, oy. Kahit 3 araw pa yan, papakain niya sa amin. Sige na, Nay, sa amin na yan. Pwede pa yan, tinan mo. Mabango pa. Kahit 3 araw na talaga siya sa rep. Tapos ibabayay pa ng Cavite. Kainin mo na yung carbonara. Kaya sabihin nyo na galit na galit sa amin si Lola. Hindi. Kasi sa inyo siya galit. Mamaya. Mamaya sumunod na ako eh. Pero yun. Ayun, sa dami na, hindi ko na maisa-isa yung mga runs ni Lola. Uy, dami nating apo, hoy. Siyempre, salamat pa din kay Lola kasi, huy, 7 years old ako, ginagala ko niya sa Star Mall, bibili kami ng 3 dress. Oh, ibilang ba kayo nun? Hindi. Kung si Jamie, paborito, ako paboritong bilhan. Oh, dapat magpasalamat kayo sa akin na nag-Facebook si nanay kasi ako nagawa ng Facebook niya. Oh, ako din ang hairstylist, photographer. Ayan, editor niya pa ako. Oo, ako nang kasalanan niya. Oo, ako din ang nagligtas kay Lola sa muntik ng scam. Sige, may scam yung 5,000. Oh, ako sumagot dun sa scammer. Oh, sige. Hindi sana, wala siya pambiling gamot. Hindi lang napaaga. Ayun na po, salamat po sa inyo lahat. Ay, hindi ko tatapatan. Walang katulad yan eh. Iba yung niyan eh. Iba yung atake kay nanay. 'Di ba? Ako nga po, pakilala mo na. Ako pa pala yung pinakapanganay ni... Ang laki naman ng braso ko dyan. Ako yung pinakapanganay ni Estrella Bodino. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi si nanay sa amin tumira na kahit na maliit, sinasabi nga nila na kahit pinakamaliit na bagay, papansinin at papansinin niya. Tapos, lalong-lalo na pagdating kay Sak, yung mga bagay na minsan inaaway niya na si Mama, kasi ang kulit-kulit nga ni Sak, kasi daw kinakampihan, tapos biglang mag-walk out, tapos magkukulong sa kwarto. Siguro yung yung lately lang na nung nahihirapan nga siya huminga, natutuwa ako kay nanay kasi palagi niya akong tinatawag. Sabi ko,
natutuwa ako sa kanya kasi hindi lang si Jamie yung tinatawag niya para mag-heal. Nay, ano nangyari sa'yo? Tawag ka ng tawag sa akin madaling araw. Magigising ba ako nun? Sabi niya, tinignan niya lang ako, tapos up and down pa. Gumanon siya. Tapos nag-cellphone ulit, sabi ko, tapos tumabi na ako sa kanya. Sabi ko, Nay, ano bang problema mo? Sabi niya, nahirapan kasi ako huminga. Tapos yun, nag-pray kami. Habang nagpe-pray kami, nagulat ako kay nanay kasi bigla siyang sumigaw. Tapos umiyak siya ng umiyak habang nagpe-pray kami. Tapos ako naman, tuloy lang ako sa pagpe-pray niya. Pero syempre, bago ko tanungin kung ano ba yung masakit sa kanya, pinag-pray ko, nilihans ko siya. Tapos, parang nilagyan ko siya ng oil kasi sabi niya, lagyan mo ko ng oil, i-anoint mo ko. Tapos, pairan mo yung tiyan ko, gato ganyan. Parang naglalambing siya. Kahit na-neglect ko siya nung that night na yon. Tapos sabi niya sa akin, nahihirapan na daw talaga siya. Tapos nung pinag-pray ko siya, after na, matagal kami nag-pray, tapos pawis na pawis talaga kami parehas, kahit na nakatutok sa amin yung electric fan. Sabi niya sa akin, salamat, Sel. Tapos parang sabi niya sa akin, ikaw na lang yung parang nakakakita sa akin, gumaganon siya. Sabi ko, ano ka ba, Nay? Makikita ka pa ng, biniro ko pa nga siya, makikita ka pa ng apo mo sa akin. Tapos sabi niya, siguro hindi na, gumanon siya sa akin. Sabi ko, huwag kang ganyan, Nay. Tapos sabi niya, salamat. Tapos niyakap niya ako. Alam niyo yung yakap niya sa akin, sobrang higpit, na sobrang tagal. Sabi ko, Nay, okay lang yan. Tapos lumabas na ako nun. Tapos napag-isip-isip ko na inaalala ko ng lola ko kasi gusto niya ng panalangin. Hindi niya ako inaalala bilang makulit na apo. Kasi yung sa iba, ito, makulit talaga to si Sakay. Wala tong kapantay. Kahit sabihin mo, aasarin ka pa niyan eh. Tapos si nanay kasi, nung dalawa sila ni Colleen, lagi ko siyang tinatanong kung ano yung ulam niya. Pero lagi siya nagmamaldila na huwag na lang kumain. Sabi ko, paano hindi ka kakain? Anong kakainin mo? Tapos kinukulit ko talaga siya na anong kakainin mo, anong gusto mong lutuin mo, ay lutuin ko. Sabihin niya, yung mga gusto niya. Kaya nagpapasalamat din ako kasi talagang si nanay, kapag hindi mo siya pinilit, hindi niya sasabihin yung gusto niya. Gusto niya kasi yung pinipilit siya, gusto niya yung nilalambing muna siya bago niya sabihin yung gusto niya. Ayaw niya yung parang siya yung nag-i-initiative na magbigay ng kagustuhan niya sa mga po. Kasi ayaw niya po na nagiging burden siya. Sabi niya nga sa amin na may hirap daw yung mga anak niya. Sabi ko, hindi, mahirap yung anak mo. Humingi ka ng mga panggamot mo, ng mga ganto mo, ng gusto mo. Sabi niya, hindi, ayoko kasing maging pabigat. Sabi niya ganun, hintayin niya na lang daw yung upa. Sabi ko, sige Nay, ikaw bahala. Sobrang nabigla ako nung nalaman ko na si Nanay nawala na. Nung ginising ako ni Papa. Kaya pala nung gabi yun, parang hindi ako makatulog. Siguro mga 3 na ako nakatulog nun, pero nag-pray ako nun. Tapos, nung bandang 4 ba yun pa? Mga bandang 4 or 5, ginising ako ni Papa. Ayoko pa nga unang sumagot kasi akala ko papatulungin ako sa tinapahan. Tamad daw. Tapos sabi ko, bakit pa? Sabi niya, wala na daw si Lola. Nawala talaga yung antok ko. Tapos nakita ko si Mama. Para siyang batang nagwawala. Kasi si Mama po yung pinakabunso. Naiiyak ako kasi sabi ko, hindi man lang ako nakausap yung last na conversation namin, yung parang gusto niya pang umuwi dito sa FBR nga kasi gusto niya daw yung sa mata? Magpa-opera, paayos niya daw yung sa mata. Kasi ako yung kasama niya nung pumunta kami ng Teramedica ba yun? Basta yun doon, para ipaayos yung mata niya. Tapos, iniisnab-isnab ko pa siya noon nung tumawag siya sa akin. Iniisnab-isnab ko pa siya. Sabi ko, huwag ka na umuwi dito, Nay, kasi sobrang init dito. Alam mo yung nag-excuse. Kasi nga sabi ni Mama, bawal siya umuwi dito. Pero, sa awa ng Diyos po, sa lahat po na mga oras na nakasama, wala naman po kaming, alam mo,